Nais kong pasimulan ang mensaheng ito sa pamamagitan ng pagpapalala sa inyo sa mga katotohanan na discover natin sa ating nakaraang video na mula sa chapter 4, verse 1 to 13. Hindi ito tinapos sapagkat ngayon natin itutuloy. Ito ay may kakaibang mensahe para sa atin tungkol sa pagiging dakilang saserdote ng Panginoon. Pero kung babalikan natin yung ating mensahe sa nakaraan o last Sunday, ay mali itong pamagatang Jesus, our true rest giver. Pag ginagawa natin personal, ay yun ang magandang pamagat natin. Jesus, our true rest giver. Yung totoong kapahingahan ay nasa sa Kanya. Ipinakita ko sa inyo na siya yung forsyado ng mga inilalarawan ng Sabat sa nakaraan. At siya ang katuparan nito. Kaya kung titingnan ninyo ay ipinapakita na nagsasabi na maging si Joshua na nagpasok sa mga Israelita doon sa Promised Land ay sinasabing hindi sila nabigyan ng kapahingahan. Pero alam natin na consistent ang pagbibigay sa kanila o pagngingilin nila ng Sabat. Pero ang tunay na kapahingahan ay hindi nila nakamtan sapagkat kahit sila ay nasa Promised Land na, ay nandoon pa rin ang mga kalaban, kailangan nilang magpagal at alam natin na maraming pagkatalo sa lugar na yon. Ganon din tayo mga kapatid, ay pumasok na sa kapahingahan sa pamamagitan ni Kristo, pero makakamtan natin ito sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa Kanyang mga utos. Ang kapahingahan ay kalakip o entwined together with the word peace. Yung kapayapaan na ibinibigay ng kapahingahan. Because it doesn't mean na tayo ay may peace kung tayo ay hindi naman talaga nagtitiwala. Ang ibig ko sabihin ay kapag maraming problema sa buhay, ang unang aapektuhan niyan ay ang kapayapaan natin. Hindi tayo magkakaroon ng kapahingahan dahil sa mga ganong sitwasyon. Pero nakakamtan lang ang kapahingahan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, kapahingahan na tayo ay sumusunod at alam natin na anuman ang sitwasyon ay hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang ating tagumpay ay nakakasunod tayo sa kabila ng dami ng mga sagabal sa ating pananampalataya. Yun po ang kapahingahan natin. Hindi nawawala ang problema sa buhay sa mundong ito. Pero dahil tayo ay kay Kristo at secured ang ating kinabukasan sa Kanya at ipinagkaloob niya lahat ng ating pangangailangan para sa pamumuhay para sa Kanya, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ganyang sitwasyon. At dito sa ating mensahe na napakinggan last Sunday, makikita natin na ang author ay patuloy silang hinihimok na magkaroon ng buhay na kalugod-lugod o karapat-dapat sa Diyos na nangako ng kapayapaan sa kanila. Yun ang sikreto ng kapayapaan nila o kaya ay kapahingahan nila, na sila ay mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Ang Panginoon ang tunay nating kapayapaan. Ang pananampalatayang yon ay naipapakita sa pamamagitan ng pagiging masunurin nila. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na pinawawalang bisa ng hindi pagiging masunurin ng pananampalataya. Faith must always be displayed with obedience. There's no such faith na wala namang pagsunod. Yung faith na walang pagsunod ay meron no ng mga demonyo. Can you say amen? Amen. Even the demons believe, they even shudder, but they cannot do the will of God. So, dito sa aklat ng Hebreo, kung titignan ninyo ay paulit-ulit niyang sinasabi ang tungkol sa halaga ng mga pagsunod sa kalooban ng Diyos, lalo sa mga batas ni Kristo, nang sa gayon ay mapatibay ang kanilang pananampalataya. Pagkatapos ng mga pagpapaliwanag na ito, sinasabi ng author na tunay na kapahingahan ay idinugtong niya yung tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Diyan natin mababasa yun sa
chapter 4, verse 12 and 13, na kung titingnan nyo ang konteksto ay for the Word of God is living and active. Meaning mga kapatid, ang mga salita na ating napapakinggan ay makapangyarihan ito na kapag hindi natin sinusunod, ay naalala ko yung sinabi ng Panginoon, the words that I have given you, they will be the ones to judge you in the last days. Sila ang hahatol sa atin kapag hindi natin isinasabuhay ito. At paulit-ulit mga kapatid na alam natin ang halaga ng pagsasabuhay sa ating napakinggan. Sabi ko nga, hindi tayo nandito para tayo ay magkakaroon lang ng kagaanan ng loob sa ating napapakinggan. The only agent of freedom sa mga Kristiyano ay ang mga katotohanan. At alam natin na ang katotohanan ay talagang inuungkit nito ang laman ng ating puso. Knowing that our goal is Christ-likeness ay talagang inaayos ng Panginoon ang ating mga puso at ginagamit niya ang kanyang salita para ilabas sa atin, ipakita sa atin na meron tayong problema sa ating sarili. At sana hindi tayo na-offend sa mga ganoon, kundi lalo nating mahalin ang Panginoon. Alalahanin niyo nang i-expose ng Panginoon ang mga katotohanan na mahirap sumunod sa Kanya, marami ang tumalikod sa Kanya, at tinanong pa yung labindalawa sa chapter 6 ng ganito, kayo, hindi ba kayo aalis? At ang tanging sagot ni Pedro ay, nasa iyo ang salita ng buhay. Saan kami pupunta? And that should be our life. Hindi tayo maghahanap ng kaalwanan lang sa pakikinig at pagkaalam ng mga tama sa pamamagitan ng mensahe. Pero talagang mahalin natin ang mga katotohanan kahit tayo ay tinatamaan sapagkat wala naman tayong magagawa. Wala kang choice sa Panginoon. Alalahanin ninyo na hindi siya humingi ng payo sa tao nang siya makipagtipan sa mga tao. Never. Kahit sa Old and New Covenant ay hindi humihingi ng anumang karagdagang kaisipan ang Diyos sa tao. He always give the commands. He always give the laws sapagkat yun ay para sa ikabubuti ng tao. Yan ay para sa ating kabubuti. When we obey the Lord our God, ay nagiging protection natin sa dyablo and even God ay talagang napagpapalaya tayo kapag maging masunurin tayo. Hindi yung tayo hindi sumusunod, and then maalwa ng ating buhay, napakadelikado ng ganong kalalagayan. Ganyan ang kalalagayan nga ng maraming mga nagsasabing Kristiyano sa mundong ito na ang hanap lamang nila ay matugunan ng kanilang mga emotional na kagaanan. Sa ngayon ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral sa aklat na ito. Ito na po ang ika-anim na bahagi o ika-anim na mensahe mula sa aklat na ito. Ang maaari natin maging pamagat dito ay Jesus, our great high priest. Jesus, our great high priest. Medyo ginagawa ko na itong personal. Bagamat una sa lahat ay lagi nating tinitingnan ang kalalagayan ng mga Hudyo na silang sinulatan una sa lahat, ay kailangan din nating makita ang aplikasyon nito para sa atin. So, tayo lahat ay magsitayo para sa pagbabasa ng ating teksto para sa araw na ito. At ito ay sa Kabanata 4, talatang 14 hanggang 16. Ituloy-tuloy natin sa Kabanata 5, 1 hanggang 10. Ulitin ko, Hebrews chapter 4, beginning verse 14 to 16, and then chapter 5, verses 1 to 10. So, basahin ko po, sabi niya, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. But we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach the throne of God with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Tuloy tayo sa chapter 5, beginning verse 1. Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer, give, and sacrifices for sin.
He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray. Since He Himself is subject to weakness, this is why He has to offer sacrifices for His own sins, as well as for the sins of the people. And no one takes this honor to himself, but he receives it when called by God, just as Aaron was. In the same way, Christ did not take on Himself the glory of becoming a high priest. But God said to Him, "You are my son, today I have become your father." And He says in another place, "You are a priest forever in the order of Melchizedek." During the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions in fervent cries and tears to the one who could save Him from death. And He was heard because of His reverent submission. Son though He was, He learned obedience by what He suffered. And once made perfect, He became the source of eternal salvation for all who obey Him, and was designated by God to be a priest in the order of Melchizedek. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Alam niyo mga kapatid, kung hindi alam ng isang mangangaralang kabuuan ng Biblia, it is impossible for him to explain this book na napakahalaga na maunawaan ng mga Kristiyano. It is a book na ipinapakita niya yung tulay sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano na ito ay walang pinagkaiba. Well, kung titingnan naman ninyo ang mga sinulat para sa mga Hentil, ay makikita ninyo na diyan ay may apply din sa kanila, sa mga Hudyo, dahil makikita rin natin na itong mga isinulat sa mga Hudyo ay nai-apply din sa atin. Sa ating mga binasa ay makikita natin ang similarities, differences, and comparisons na ginawa ng author in between the high priest of the Old Testament and the high priest of the New Covenant, which is Christ. Na makikita natin later mga kapatid, na paulit-ulit na binabanggit itong high priest sa Biblia. Dito lang sa aklat ng Hebrews ay 19 times na binanggit. There are 13 chapters of this book, and 19 times na binanggit ang high priest. Nangangahulugan na gusto ng banal na espiritu na maunawaan natin kung gaano kahalaga ang pinapapilan ni Kristo bilang dakilang punong saserdote. That is the equivalent in English, the great high priest. Dakilang punong saserdote. With that 19 times na binanggit, ay nakikita na natin, kung maalala ninyo ang ilang pagbanggit ng author tungkol sa high priest ni Christ. Sa chapter 2, verse 17, pakinggan niyo ito, sinabi niya, "At makakakuha tayo ng kaunting bagay." Bagamat ito ay kaunti, pero very significant itong sinasabi rito sa chapter 2, verse 17. Sabi niya, "For this reason, we had to be made like them, fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people." Now, pansinin niyo mga kapatid, this is the first time that the high priest mentioned is this, related or relating to Christ. Si Kristo ang tinutukoy niya. At kung papansinin niyo ang talata, ay nababanggit diyan na si Kristo ay talagang 100% na tao. Ito ang isang bagay na hindi kayang tanggapin ng maraming mga ngaral. Alam niyo, nakikita ko ang katotohanan nito mga kapatid. Ang mga Hudyo ay galit sa Panginoon kapag sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos. Alam kasi nila kung anong ibig sabihin ng anak ng Diyos. Pero alam niyo, mas maraming beses na binanggit ng Panginoon ang siya ay anak ng tao. Pero nakikita ko diyan na doon sa mga nagsasabing Kristiyano na mga Hentil, galit sila kapag sinasabi sa kanila na si Kristo ay anak ng tao. Kaya nga lumalabas yung si Maria ay ina ng Diyos. But anyway, mga kapatid, mamay papaliwanag ko yan sapagkat marami pa. Ang ipinapakita ko lang dito sa inyo, sa chapter 2, verse 17, kung papansinin niyo maigi, ay hindi pala pwedeng maging high priest si Kristo bilang Diyos.
He had to be made fully man in every way. Fully man in every way. Alam niyo, ito'y hindi matanggap ng maraming nagkukunaring ipinagtatanggol ang pagka-Diyos ni Kristo. Sabi ko nga, naniniwala ako na si Kristo ay Diyos, 100%, siya ay Diyos. Ipoprove ko yan even in the Old Testament. Kaya lang, yung mga balibalita na para ba yung naging iglesia ni Kristo na ako na hindi ko na pinapaniwalaan na si Kristo ay Diyos dahil sinasabi ko na si Kristo ay 100% na tao nung siya nagkatawang tao. And I know there will be a lot of issues regarding this. Hindi ko alam kapag ito'y nakarating sa aking publisher, katulad ng ginawa nila doon sa isang preacher, ako'y naniniwala na mali naman talaga yung mga katuruan noon. And I heard those videos regarding the teachings about God, theology. Marami ako niyan sa YouTube. And pwede nilang i-check yan. And I don't teach like this preacher teach, yung kanilang in-expose ang kanyang mga maling katuruan. Now, ito ay binibigyan ko ng pansin sapagkat dito galit ang maraming pastor na nagkukunwari ipinagtatanggol nila ang deity ni Christ. Mga kapatid, can they prove fully that Christ is God in the Old Testament? Marahil. Kung sila'y matatagal ng pastor at talaga nag-aaral ng Biblia. Pero, ang problema nila, hindi talaga nila kayang tanggapin na si Kristo ay nagkatawang tao ay 100% na tao, walang pagka-Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At meron na nagsasabi, sana nga ay haharap sa akin itong nagtatanggol nito sapagkat sabi ko, itinabot ko na gusto ko siyang makausap tungkol sa bagay na ito. And I want to help that, mga kapatid, para harap-harapan talaga. Sapagkat alam nyo, yung nag-iimbita sa akin dati, because of this thought, na ganun nga ang sinasabi ko, binabago na nila at ginagawang laban sa akin. And that is lying. Yan ay mga kasinungalingan, mga kasangkapan ng Diablo. Kapag ka nagdadagdag ka at nagbabawas sa sinasabi ng tao, kaya ine-edit mo yung kanyang sinasabi, ay nagiging mali. Mga kapatid, I can prove that to them, kahit sino pang haharap sa kanila. Yung paniniwala nila, matagal kong paniniwala yan, paano hindi ko alam. Yun sa akin ay hindi pa siguro narinig, kaya sila ay nanggagalaiti pag kayo nang sinabi mo sa kanila. Yan ay naranasan ko na sa harapan ng maraming pastor na kapag kakaharap ko naman ay walang makasagot sa kanila because they know na nandoon sa Biblia. I remember sinasabi nila na si Kristo daw, no, nagkatawang tao ay nasa loob niya ang pagka-Diyos. Saan mo mababasa sa Biblia? Ang sabi ng Biblia, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi niya isinuot sa loob. Walang ganon. So, that is a lie from the devil. And ipapakita ko yung importance ng pagkakatawang tao ng Panginoon sa kanila. But anyway, hindi yun ang aking topic. I am showing you, based dito sa talatang ito, na sinasabi niya na nung si Kristo ay nagkatawang tao ay 100% fully man in every way. That is the word here. Fully man in every way. Talagang ganap na tao siya sa lahat ng aspeto. Yan ang sinasabi niya rito. At ang pinupunto ko diyan ay talagang ang Panginoon ay hindi pwedeng magiging punong saserdote kung siya ay Diyos. Can you say amen? Amen. Hindi siya pwedeng maging punong saserdote because He represents the people. Yan ang sinasabi later on sa chapter 6 verse 1. Siya ang tagapanguna para sa mga tao. Now, ang pangalawa na binanggit ito ay sa chapter 3 verse 1. Ang tungkol sa pagkapunong saserdote ng Panginoon. Sabi niya, therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Now, ang sinasabi niya rito, being now in heaven, as our high priest, the author encouraged believers to fix their thought on Christ. Nakukuha ba ninyo? Na tayo ay pinagsasabihan ng sumulat nito na ituon na natin ang ating mga kaisipan sapagkat ang ating dakilang saserdote ay nandoon na sa langit, nakaupo sa kanan ng Ama, and He is interceding for us, He is mediating for us, meaning nandoon pa rin yung concern niya talaga sa atin. Hindi ko alam kung nakukuha niya. And that is the difficulty of the book of Hebrews. Kaya marami hindi talaga ipinapangaral ito. If you do not know the entirety of the Bible,
mali talaga ang magiging interpretasyon mo sa aklat ng Hebrews. At marami ay kumikiling sa kanilang pagiging hentil o kaya ay nagda-divert sila sa kanilang pagnanais na maging katulad ng mga Hudyo. You cannot do that because God accepted both the Jewish and the Gentiles. And He have the same treatment sa bawat isa sa atin as a Christian. No longer as people who are in Adam, but people who are in Christ. Yun ang treatment ni God sa bawat isang mananampalataya. So dito sa chapter 4, 14 and 16 ay makikita natin ang mga ilang katotohanan tungkol sa pagiging punong saserdote ng Panginoon. Sabi ko dito, powerful truths about the priesthood of the Lord Jesus Christ are shown here. Isa-isahin natin mga kapatid, bakit siya tinawag na dakila? Ganito ang sabi niya. Therefore, since we have a great high priest, meron pa karugtong yan. Pero tingnan nyo na siya lang ang tinatawag na great high priest. Sabihin nga natin, great high priest. Great high priest. Walang may titulo na ganyan sa mga naging punong saserdote sa Old Covenant, Old Testament. Maalala niyo ba kung sino ang mga punong saserdote sa Old Testament? Marami sila mga kapatid. Marami sapagkat yan ay tuloy-tuloy maliban na lang sa panahon na sila ay nasa pagkabihan, talagang napuputol o nawawala ang kwento o lineage ng mga punong saserdote. Yung mga linahing yon ay minsan ay hindi matuntun at minsan may mga nagkiklaim. At alam ba ninyo, tumingin kayo sa akin, na karamihan sa mga eskriba at pariseo later on ay hindi talaga natitrace kung talagang sila ay galing sa mga Levita. They just wanted to become priest sapagkat malaking pribilehyo ang nandoon sa pagiging saserdote. But anyway, ang pinupunto ko ay yung punong saserdote. Ang linahe nito, mga kapatid, ay marami, kaya lang ay minsan ay napuputol dahil sa mga parusa ng Diyos sa kanila. At alam natin ang dahilan ng kanyang pagpaparusa sa kanila. So, ang Diyos ang pumili kay Aaron sa pamagitan ng lahi ni Levita, ni Levi, na siya ang unang maging punong saserdote. How great is Aaron? Sa tao, meron sigurong kadakilaan si Aaron, pero maraming problema kay Aaron. He was the one who led the people to worship the image of the golden calf. Siya yung gumawa nun sa kanyang kapanahunan. Ilang beses din siya na talagang binantaan ng Panginoon sa kanyang mga ginagawa. In fact, not only Moses was forbidden to enter the promised land, kundi maging si Aaron ay hindi rin nakapasok sa lupang pangako. Anyway, they were great people of God because in that position pa lamang mga kapatid ay talagang para sa mga pinili ng Diyos. Pero alam ba ninyo, na later on, nung sila ay nandoon na sa lupang pangako ay hindi na ang Diyos ang pumipili. Of course, it was already declared. Pero alam naman natin na hindi lang yan iisa. Halimbawa, katulad ng mga lalaki rito, mga tatay, na sa akin po ay meron akong 5 anak na lalaki. So, ibig ko sabihin mga kapatid, kung ako yung punong saserdote, merong qualified na 5 sa kanila. And so, sino ngayon sa kanila? Minsan, ang Diyos ang pumipili. Alam niyo kung kailan nangyari yan? Sa pamagitan ni Pinehas. Sino si Pinehas? Si Pinehas, siya yung may zealousness para sa Diyos. May apoy sa puso sa Diyos. Pinatay niya yung mga tumalikod sa Diyos. Marami yung inulos niya. I think that is in Numbers chapter 23 to 25 na saserdote. Dahil doon sa nagpadala sa tukso ng babae. Yun yung panahon na pinili ng Diyos ang lahi ni ni Pinehas na magiging punong saserdote ng bayan. Nakukuha yung ibig ko sabihin na God foreordained na ang mga lahi ni Aaron ay maging punong saserdote. Pero kalaunan ay makikita natin na dahil sa dami, siyempre, ng anak ng isang lalaki ay kailangan ang isa sa kanila. Pero dumarating sa punto na sila ay tinatalaga ng hari ng Israel. Pag ganoon ay nagkakaroon na ng bias, maaari na silang gamitin ng hari
It's no longer God who chooses them. Bagamat alam din naman natin na anointed din ang mga hari, pero maraming crooked na hari sa Biblia. Nakukuha ba ninyo mga kapatid? Now, nais ko kayong sabihan na itong mga bagay na ito hindi po napapakinggan ng maraming mananampalataya sa ating kapanahunan. Salamat sa tiyaga ninyo na nag-aaral ng mga ganito, pero kailangan ma-connect natin dito ang ating mga buhay. Hindi tayo nag-aaral lamang para sa ating mga kaisipan, kundi nag-aaral tayo dahil ito ay kailangan ma-convert sa ating mga pamumuhay. That even these messages of the Old Covenant ay hindi natin inaalis, but ito ay ginagawa natin na maging mensahe para sa atin sa New Covenant hanggat maaari. So, diyan natin makikita na maraming mga punong saserdote, and I want you to recall some of them. Sino sila? Malala niyo dyan, si Sadok, si Abiathar, Abimelech, Ahijah, Ahitub, kung sino-sino pa. Sino ang punong saserdote sa panahon ng Panginoon Kristo? Alam ba ninyo? Caiaphas. Si Caiaphas. Yeah, yan ang punong saserdote. And I think there was another high priest during the days of the apostles. Mga kapatid, hindi yan katulad ng Papa sa ating kapanahonan. Speaking about that Pope, na maging mga nagsasabing born again ay talagang kinikilala na nila ang mga papa-papa, and they wanted the Filipino to become a Pope. Ano itong mga ito? We know quite well, and straight to the point, na itong mga papasin na ito ay nagtuturo o hindi laban sa pagtuturo tungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit mo i-rekomenda? Bakit ka masaya kung maging Pilipino? Malungkot ka dapat na maging Pilipino ang Papa sapagkat siya yung malaking tao na nandoon na hindi niya sinasawata ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Inaayunan niya. And we know quite well na malaki ang pinapapilan nito sa mga huling araw. Even at this point, mga kapatid, sa akin lang ito, na naging Amerikano ang Papa. Malala ko si Trump kamakailan na siya ay nagpapahayag na nais niyang maging Papa. Hindi ko alam kung may connection yun, but anyway, ang point ko dyan ay they were both from the United States. Naisip ko lang na malaki ang magiging kunayban sila, like I'm thinking about the false prophet and the Antichrist doon sa chapter 19 to 20, na parehong itinapon sa lawa ng naglalagablab na supre. We don't know. Ang alam lang natin ay talagang nasa huli ng mga huling araw na tayo. And everything is being prepared by God in that way. Papunta na yan sa landas na yan na talagang magkakaroon ng kunaiban sa dalawang ito. But anyway, huwag niyo akong masyadong paniwalaan sa bagay na yan. Naisip ko lang yan at hindi ko sigurado because wala na bang pangalan yung may binibigay ng Biblia sa bagay na ganyan. Puntahan natin ang chapter 4 verse 14b. Sabi niya, who ascended into heaven. Now, this is our great high priest who ascended into heaven. Sabihin natin, ascended into heaven. Ascended into heaven. Lahat ng mga punong saserdote ay dito sa lupa. And they all died. Maliban siguro, mamaya ay mababasa natin ang tungkol kay Melchizedek, na walang nakatala tungkol sa kanyang mga magulang, sa kanyang kapanganakan, sa kanyang kamatayan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Pero ang nais kong makita natin, mga kapatid, how great is our high priest that he ascended into heaven. Biruin nyo, meaning that is so close to the throne of God. Sabihin natin, close to the throne of God. Close to the throne of God. Ganong katindi ang ating punong saserdote. Alam niyo kung anong ibig sabihin nito? When he said, the great high priest. And then again, sinabi niya, who ascended to heaven. Ay hindi siya nagsasalita ng panlupa lamang. Nagsasalita ang author na ito na kakaiba talaga, dakila talaga, totoong pagkadakila ng ating Panginoon Kristo bilang punong saserdote. Because he is in heaven, ascended to heaven. Meaning, he rose from the dead. Hindi siya katulad ng mga punong saserdote na nangamatay at wala na. Tapos na ang kanilang mga kwento. Sila ay pinag-uusapan na lang natin. But our great high priest, meaning ay galing sa kamatayan, siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit. That is the story about our great high priest.
Mga kapatid, kung meron tayo talagang pinapaniwalaan ganito at naniniwala tayo, ano sa paningin ninyo ang gagawin natin sa ating mga buhay? That's another question. Sapagkat alam natin at lagi natin narinig, lalo na kapag dumarating ang pangangaral tungkol sa muling pagkabuhay, pero ngayon ay naikukunik natin ang pagkabuhay ng Panginoon o muling pagkabuhay ng Panginoon sa kanyang pagiging punong saserdote, that He only not rose from the dead, He rose unto heaven. Umakyat sa langit. Ano ibig sabihin yan? He belongs to heaven. He belongs to the eternal throne. Bagamat meron ng function ng Panginoon na bago doon. Ano yon? That He was a high priest in heaven. Doon niya ginanap ang seremonya ng New Covenant. How great is that covenant supposed to be, mga kapatid? Pinabibilangan natin. See, everything in Christ is great. Yun ang kailangan nating maisipan. And if we are thinking about the things of the world, para tayong naniniwala doon sa mga saserdote sa mundong ito. If we think about Christ, set your minds on Christ, who is ascended into heaven. Yan ang sinasabi ng mga talata rito. Ibig sabihin, mga kapatid, ay we are not hoping for the best in this world. Our hope is in heaven. Sapagkat nandun ang ating punong saserdote, nandun ang ating panganay, nandun ang anak ng Diyos, nandun ang ating Pangulo, nandun ang ating founder ng tunay na iglesia. Kaya kung totoong naniniwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo, aalisin tayo sa kaisipang pangmakamundo. Yun dapat ang isipin natin. He was not relating these things para tayo ay matuwa lamang sa mga kalalagayan ng Panginoon. No, connected ito sa atin. Tandaan niyo, connected tayo dito sa bagay na ito. It's no use to be learning all these things and then hindi naman natin na i-connect ang ating mga totoong buhay as a Christians. Alam niyo kung bakit maraming Kristiyano makasanlibutan? Hindi nila naunawa itong mga bagay na ito na napapakinggan ninyo, mga kapatid. That Christ being a high priest who is in heaven, seated on the right hand of God, interceding for us. Maraming trabaho si Kristo. Hindi siya idle nang siya umakyat sa langit. Sabi ko nga, when He ascended unto heaven, immediately He did the covenanting, the new covenant. Pumasok siya sa templo na hindi gawa ng kamay ng tao. Actually, nandito yan sa aklat ng Hebrews. And He acted as a mediator between God and man, offering not the blood of animals, but of His blood Himself. So, as we think about that greatness of our high priest, mga kapatid, meaning, dapat ay maalis din tayo na ang ating kaisipan ay nakatuon lang sa mga makalupang bagay. Kahit sabihin natin, alam natin ang mga katotohanan ito, pero ang kaisipan natin ay dito pa rin sa lupa. Wala rin katuturan. Ganito sabi ng Hebrews chapter 8 verse 1. Now the main point of what we are saying is this. We do have a high priest who sat down at the right hand of God of the throne of the majesty in heaven. Ano ang sinasabi niya? We do have such a high priest who sat down at the right hand of the throne in majesty in heaven. Yan yung sinasabi ko sa inyo. And then sa 9:11, sinabi niya, but when Christ came as a high priest of the good things that are now already here, He went through the greater and more perfect tabernacle that is not made by human hands. What is to say is not a part of this creation. Punta tayo sa kasunod. Sinagto ito ng verse 14. Sabi niya, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God. Sabihin natin, Son of God. Son of God. Let us hold firmly to the faith we profess. So, because He is the Son of God, our high priest, let us hold firmly to the faith we profess. Mga kapatid, sabi ko kanina, kay Brother Loti, abang kami nag-uusap, sabi ko, alam mo, pag tinitignan ko lang ang mga Kristiyano, siguro kung katulad lang ng dati na ang kaisipan ko ay pang-old covenant, sabi ko, matagal na rin akong tawag nila, na backslide. O kaya ay parang nagtutuloy-tuloy lang pero ang pag-asa talaga ay wala na. Hindi na talaga yung maalab na pag-ibig sa Diyos. Nandiyan ba kayo? Ingat kayo sa bagay na ganyan, mga kapatid. Nagpapatuloy sa relihiyon na parang walang nangyayari, walang pag-asa, walang pagbabago. There is no hope at all.
Sapagkat ang mga pag-asa na ibinigay ng Diyos sa atin sa kalalagayan ni Kristo ay maipapakita ito sa pamamagitan ng ating mga pamumuhay. Say amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Let us hold firmly to the faith we profess. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Alam niyo, when the Bible says, Son of Man, si Kristo ang kalimitang umaangkin niya. Sinabi ko kanina, pag sinabi mo sa mga Hudyo na si Kristo ay Son of God, galit yung mga yan. Because they know that when you say, He is the Son of God, alam nila na siya ay Diyos. Naniniwala tayo doon na siya ay Diyos. Amen? Amen. Ulitin ko na naman ito para doon sa mga nagsasabing ang paniniwala ko daw si Kristo ay tao lang. Ang sinasabi ko, si Kristo ay Diyos and I can defend that. Tutulungan ko pa nga yung mga taong ito na ipakita sa kanila at pandepensa nila, ipapakita ko sa kanila from Old Testament. Like the apostles na wala silang New Testament, doon nila ipoprove na si Kristo talaga ay Diyos. Say amen? Amen. Now, makinig kayo. Pero, si Kristo, kalimitan ang claim niya, Son of Man. Bakit hindi niyo ba matanggap yun? Na si Kristo ay anak ng tao? Nakakita na ba kayo ng tao na anak ng Diyos? Oh my God. Pagka sinabi mong anak ng tao, ano magiging anak ng tao? Oh, naniniwala sila na si Kristo ay Diyos sapagkat anak ng Diyos. Pero pagka sinabi mong anak ng tao, nanganak ba ang tao ng Diyos? Parang mas imposible, no? Maaaring ang Diyos ay manganak ng tao. Pero, ang tao ay hindi pwedeng manganak ng Diyos. Hindi ba? Oh my God. Kawawa na naman dito yung mga nagdidepensa na si Kristo ay Diyos pa rin nung siya ay nagkatawang tao. Because Christ always claimed, I am the Son of Man. Alam niyo yung kalimitang sumisigaw na siya ay anak ng Diyos? Mga demonyo. Kasi kinuha talaga ng Panginoon yung kalalagayan ng pagiging tao. Nagpakumbaba siya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi niya isinuksok sa kanyang kalooban ang pagka-Diyos. These are all false doctrine from the devil na kaya nagkakaganito ang mga nagtuturo ng ganitong mga doktrina, mga kapatid, dahil hindi nila binabasa at pinapaniwalaan ang kabuuan ng Biblia. Now, when the Son of God is mentioned in the Bible, means He is God. Siya ay Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. Meaning, mga kapatid, the Son of God who came in the flesh, identified with Godhead, Father, Son, and Holy Spirit, He is the origin and creator of all things. That means, ang Son of God ay siyang pinagmula ng lahat ng bagay at may lalang ng lahat ng bagay na banggit yan doon sa chapter 1. And then the exact representation of the majesty in heaven, na kung makikita mo kung ano ang karakter ng Diyos na nasa langit, ayan, kailangan mong makita si Kristo. He has the exact representation. When we are saying He is the Son of God, mga kapatid, He is greater than the heavenlies. Dakila siya kaysa sa mga nilalang sa langit. Yun ang ibig ko sabihin doon. Punta tayo sa verse 15. Sabi niya, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness. Sabihin natin, able to empathize. Able to empathize. Yung mga iba ay nagsasabi sympathize. Well, halos pareho yan ang ibig sabihin. Empathize, sympathize, meaning, He understands our situation. Tumingin kayo rito, mga kapatid. Alam niyo itong sinasabi niya rito tungkol sa Panginoong Jesucristo as a high priest, able to empathize. Yun ang gamit ng bagong NIV. Able to empathize. Ay nangangahulugan ito na ito ay para sa ating benepisyo. He can identify Himself with us. Andiyan pa ba kayo? Amen. Ang Panginoon, alam niya yung ating kalalagayan. Alam niya yung ating nararamdaman. Makinig kayo rito. Walang kasing dakila ang naranasan ng Panginoon na tukso na mga pagsubok sa mundong ito. Yung consistency ng kanyang paghihirap mula nung siya'y pumasok sa ministry, no one will be able to experience a thing like that from among the believers.
Wala. Consistent talaga siya. Mismo ang diablo ang umaatake sa kanya. Walang ganyang Kristiyano. Walang atake ng ganyan sa Kristiyano. Yan sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10:13. Makinig kayo mga kapatid. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Na huwag nating akalain na tayo ay pinababayaan ng Panginoon. Alam niya yung mga tukso na dumarating sa atin. No temptation na dumating sa ating buhay na hindi naranasan ng Panginoon. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. So ano ang sinasabi niya rito? He can empathize with us, identify with us, pity with care for us. Pinapaniwalaan ba natin itong mga ganito? Yun ang tanong. Dahil tingnan niyo mga kapatid, minsan kahit maliit na problema, pinababagsak tayo eh. Hindi ba? Dito sa ikalawang bahagi ng verse 15, sinabi niya, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Mga kapatid, ulitin ko ito pakinggan niyo ito. But we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Unang-una ay pinapakita niya na qualified talaga ang Panginoon na maging high priest. Sabi nga, he did not need to offer blood for himself. Hindi siya nag-offer ng dugo para sa kanyang sarili, nag-offer siya ng dugo para sa atin. That means, he is so much qualified as a high priest, a great high priest, and a priest in the heavenlies. He was tempted in every way. Second thing about this, mga kapatid, is that dapat isa-isip natin na he is now in heaven, he intercedes for us, he gave us the Holy Spirit, he helped us in every way. Alam niyo kung meron tayong mga kasalanang nahuhulugan o hindi na pagtatagumpayan, ay dahil tayo rin ang may kasalanan. Pinagbibigyan natin ang ating mga sarili. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi niya rito. Parang ganito ang sinasabi ng author sa mga taong ito. If you be drawn away from the Lord, it's no longer the fault of the Lord. Hindi sa kulang ang ginawa ng Panginoon, kundi tayo na rin ang may pasya sa ating mga sarili. Can you say amen? Amen. Kaya pagdating ng, halimbawa, sasabihin ko sa inyo ito, pag ikaw ay napahamak, that is your choice. Hindi nagkulang ang Panginoon, hindi ninais ng Panginoon, at huwag mong sabihin, naunawaan ng Lord. Alam ng Diyos. Yan ang sinasabi ng maraming tao. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos daw kung para saan siya. Alam talaga. At alam ng Diyos ang kanyang gagawin. So, kaya niya sinabi ito, kasi pagdating sa verse 16, ito yung sinabi niya. In verse 16, let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace in our time of need. Now, mga kapatid, ito yung kanyang ipinapakita na resulta ng ating paniniwala na si Kristo ang ating great high priest. That we should approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace in our time of need. Hindi nangangahulugan na passive tayo sa ating mga pangangailangan, but there is a throne of grace na kailangan nating i-approach. Amen? Amen. And sabi niya, so that we may receive mercy. Meaning mga kapatid, kahit ito ay ginawa na ng Panginoon para sa atin, we still need to ask Him for mercy. Mercy is a provision for our sins. Yung ating nakaraang kasalanan. We need a mercy, we beg for mercy, na patawarin tayo ng Diyos sa mga ganun. Now, tanungin ko kayo mga kapatid. Nabibigatan ba kayo sa mga kasalanang nagagawa ninyo sa Panginoon? Because when you are not burdened with your sins, you will never approach the throne of grace. You will never ask mercy and find grace in your time of need. Minsan ay sinasabi ko ito, pag ang tao ay hindi talaga nababurden sa kasalanan, I think there's one thing about him, about her. Baka ito ay walang espiritu ng Diyos.
See, because the Holy Spirit will convict the world of its sin. He will convict us. Binabagbag tayo ng banal na Espiritu sa ating mga pagkukulang, pagkakasala sa Diyos. Pag walang Espiritu ang Diyos, nako, ang mahalaga lang sa tao, maparangalan siya, tanggap siya, at ma-approve siya sa kanyang mga ginagawa kahit wala na sa kalooban ng Diyos. Tandaan niyo yan. Sana po dumating tayo sa burden talaga tayo sa namang maliit na kasalanan. Pag hindi, wala na. Magpapatuloy tayo at magpapatuloy, and we will never seek the help of the Lord. Kaya sabi ng sumulat dito, okay, if you believe that Jesus is your high priest, then let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace in our times of need. Yan ang sinasabi ko na hindi nagkulang ang Diyos sa pagtulong sa atin, sa pangangailangan natin, sa mga ginawa niya. Ginawa niya lahat ng bagay para sa atin. Pero hindi tayo pinahihintulutan na wala nang gagawin. Anong gagawin natin when we sin? Seek help. Seek forgiveness from the Lord. And when we want to be free from sin, seek His grace. Panginoon, tulungan mo ako rito. Mga kapatid, nakaranas na ba kayo, nakitang-kita nyo talaga how the Lord delivered you from sinning against Him? That can only happen when you humble yourself. Sabi ko nga, pag hindi ka talaga nababagabag sa kasalanan, hindi ka magpapakumbaba sa Diyos, naligtas ka sa kasalanan, hindi mo mararanasan yung biyaya ng Diyos na yun. So it's not only the mercy of God. Marami, mercy lang ang kiniklaim. God is a forgiving God. God is a loving God. God is a merciful God. Yeah. But there is another provision for us not to sin. At ang sabi nga rito sa aklat ng Hebrews mamaya sa chapter 10, pag tayo nagpapatuloy sa kasalanan, wala nang haing maihahandog para sa ating mga kasalanan. Ang bigat kaya nun. Kaya lang, yun nga ang tao, mga kapatid. Kapag nakakita ng maganda sa Biblia, kino-convert niya ito ng para sa kanyang sarili, iniiwanan yung mabigat para sa kanya, yung may mga obligasyon siya, yung may mga gagawin siya. Bakit kaya ganon? Hindi ba yan pandaraya sa ating mga sarili? Dahil ayaw natin tanggapin ang sinasabi ng Biblia? Now, pagdating dito mga kapatid, this is the last verse of chapter 4 and now we go to chapter 5. At dito sa chapter 5 ay makikita natin ang pinagkukumpara ang earthly high priest at ng heavenly high priest. So sabi niya sa verse 1 to 6, every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God to offer gift and sacrifices for sin. Makinig kayo. That is the work of the high priest. Ang high priest, mga kapatid, ay nire-represent tayo sa Diyos. Though we can directly pray to God right now, still in heaven, meron tayong mediator. Meron tayong high priest who represent us before God, the Father. It's our Lord Jesus Christ. And He is appointed. Sabihin natin, appointed. Bago yun, gusto ko muna sabihin ito sa inyo. Kanina, ini-explain ko sa inyo na ang mga high priest dito sa lupa ay selected. Alam niyo yung selected? Ang selected ay pinili mula sa marami. Ang appointed ay walang katumbas, walang kapares. Siya ang nais ng nag-appoint sa kanya. Wala kang magagawa doon. And that is Christ. He was appointed to be the high priest for the people. So nakikita nyo ang kaibahan ng heavenlies and earthlies. Verse 2, He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since He Himself is subject to weakness. Ang tinutukoy niya rito ay earthly. Na kaya malambot itong mga earthly priest na ito ay sapagkat sila man ay nagkakasala rin. Sabi nga, pag sila ay dumarako doon sa paghahandog, ang una nilang paghahandog na ginagawa ay para sa kanilang mga sarili. Ano ang kaibahan ng ating Panginoon? The Lord Jesus Christ never offered for Himself. He offered His blood for the sins of the people. Verse 3 and 4, this is why He has to offer sacrifices for His own sins, sinasabi dito, as well as for the sins of the people. And no one takes his honor to himself, but he receives it when called by God, just as Aaron was. Pagkatapos sa verse
5 and 6, bumalik siya sa priesthood ng Panginoon. Sabi niya, in the same way, Christ did not take himself the glory of becoming a high priest, but God said to him, "You are my son, today I have become your father." And says in another place, "You are a priest forever in the order of Melchizedek." Now, makikita niyo mga kapatid, pagka pinag-uusapan ito, always bumabalik yung author at sinasabi niya na yung salitang, "You are my son." Nangangahulugan, very powerful yung pagiging anak ng Diyos kay Kristo. He is not different, he is not another from the Father. You are my son. Today I have become your father, sabi niya. And you are a priest forever in the order of Melchizedek. So he is much very different because as a son of God, kailangan niya gawin ito para siya ay maging punong saserdote. Sa verse 7, sabi niya, makikita natin dito yung qualification ng Panginoon as a high priest. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who would save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Tingnan nyo, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, na ang Panginoon, trinove niya na karapat-dapat siya maging punong saserdote. But not in an easy way. Sabi niya, during the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. Ilang beses ko na rin pinapaliwanag ito sa inyo na yung kamatayan diyan ay yung kasalanan, yung magkasala siya sa Ama. At yan, para hindi mangyari sa kanya, ay kailangang umiiyak siya, tumatawag siya, gumigibig siya sa Ama na hindi siya magkasala kahit minsan. At sabi niya rito, and he was saved from sinning. He was saved from death because of his reverent submission. Not only Christ was asking help from the Father, he also submitted, meaning obeyed, fully submitted sa Father. Sa 8 hanggang 10, basahin ko lang, "Son, though he learned obedience from what he suffered, and was made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, and was designated by God to be a high priest in the order of Melchizedek." So makikita natin na maraming ginawa ang Panginoon so he could prove himself to be a great high priest. Nag-effort siya. Pero pag-uusapan pa natin ang bagay na ito because he was comparing the Lord Jesus Christ to this Melchizedek na kailangan natin makilala. Pero mga kapatid, alam niyo ba na papunta tayo doon sa dako na kung saan hindi ito para sa mga immature, sa mga baby Christian, sa mga hindi lumalagong Kristiyano. Hindi nyo ito maunawaan kapag kaganoon ang ating sitwasyon. But thank you to God na umaabot tayo sa ganitong mga pag-aaral. Meaning, let us continue to grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Let's bow our heads and close our eyes.